Hindi na binigyan ni Jeff ng pagkakataong umatake ang ating bida kaya inunahan na niya ito agad. Habang tinitignan kung ano ang pagkakaiba ng merong oras sa wala ay madali lang nasasalag ni Leon ang mga atake. Ginamit niya ang kanyang vision para makita pa ng mabuti ang mga galaw ni Jeff at sinabi nito na nakikita din niya kung saan ito susunod na aatake. Dahil hindi makatama ang kanyang kalaban ay nilabas na nito ang lahat ng kanyang aura pero hindi naman natakot dito ang ating bida dahil nakikita pa rin niya ang mga galaw nito ng maliwanag. Sunod-sunod nitong inatake si Leon ng walang pahinga at sinabi ni Elcid na hindi daw iyon magtatagal dahil hindi niya ginagamit ng mabuti ang kanyang stamina. Nagpahinga saglit ang siraulo kaya nakakita ng pagkakataon ang ating bida para umatake at mabilis nitong tinamaan ang kanyang binti. Nagulat naman doon si Jeff at mabilis na umatras para magpahinga saglit. Habang nakahawak sa kanyang hita ay sinabi nito sa ating bida na iyon lang ang makukuha niyang pagkakataon at hindi na daw ito mauulit. May sasabihin pa sana ito pero nasa harap na niya agad si Leon at inatake na ito ng paulit-ulit hanggang sa matumba. Tinanong ni Elcid si Leon kung ano ang masasabi niya sa bago niyang lakas at sinabi nito na tama nga ang sinabi ng spirit na kailangan niyang mag-ensayo ng vision sa aktwal na laban. Nang matauhan na si Jeff ay agad na itong sumuko at sinabi na hindi na siya lalaban kaya sinabi na sa lahat ng kanilang teacher na ang ating bida ang nanalo. Natuwa naman ang lahat ng mga nanunood pero makikita natin na hindi ito nagustuhan ng grupo ni Elmont. Makalipas ang ilang araw ay pinag-uuspan na ng buong academy si Leon dahil sa galing nitong makipaglaban. Isa-isa niyang tinalo ang mga humamon sa kanya at ang natitira na lang daw sa kanila ay si Elmont. Sa araw ng laban nila ay makikita natin na papunta na sa fighting hall ang ating bida at sinabi sa kanya ni Elcid na hindi pa rin siya makapaniwala sa hina ng kanyang mga nakalaban. Puro magagarbong teknik lang ang kanilang ginagamit pero halata daw na wala man lang silang basics kaya nagtaka ang spirit kung paano sila natutong gumamit ng aura. Pagkapasok nito sa loob ay nakita niya agad si Elmont na masamang nakatingin sa kanya at mukhang handa ng lumaban. Sinabi ni Elcid sa ating bida na huwag niyang maliitin ang kanyang kalaban at gamitin ng maigi ang kanyang vision. Tinawag na ni Helmet ang dalawa sa gitna para sabihin ang mga rules at magumpisa na. Pagkasabi na maghanda na ang dalawa ay mayabang na sinabi ni Elmont kay Leon na hindi daw niya inaakala na aabot ito sa kanya. Seryoso naman sinabi ni Leon na masyado nga daw madali ang kanyang mga nilabanan kaya makikita natin na hindi maipinta ang mukha ni Elmont dahil sa galit. Naghanda naman na ang ating bida at inisip na kahit mas malakas siya sa pisikal na abilidad ay mawawalan din ito ng kwenta pag gumamit si Elmont ng aura. Kaya din daw niyang padaluyin ito sa kanyang espada kaya inisip ni Leon na delikadong salagin ang mga atake nito gamit ang kanyang wooden sword. Pagkasabi ng teacher na pwede na silang mag-umpisa ay agad na inatake ni Elmont si Leon pero buti na lang ay nakaiwas doon ang ating bida. Nagulat si Leon dahil marunong din daw palang gumamit ng sword energy ang kanyang kalaban at kailangan niyang mag-ingat lalo. Kahit na ganun daw si Elmont ay direct descendant pa rin siya ng isang noble family at siya ang pangalawa sa buong academy dati. Nagulat naman si Leon dahil biglang sinabi sa kanya ni Elmont na alam na daw niya kung bakit natalo ang kanyang mga kasama. Hindi lang daw basta-bastang commoner ang ating bida kaya kung pumayag daw siya na sumama kay Elmont at maging boss siya ay ititigil na nila ang laban. Meron pa sana itong sasabihin pero nakahanap ng pagkakataon ang ating bida kaya inatake niya ito agad sa mukha. Nataman ito ni Leon sa pisngi at napasigaw ito sa galit dahil yumayabang na daw ang ating bida dahil nagkaroon lang siya ng walang kwentang abilidad. Narinig naman iyon ng Elcid at nagalit dahil sinabihan ng isang walang talentong bata ang kanyang teknik na walang kwenta. Kinabahan naman ang ating bida dahil nararamdaman daw niya ang galit ng spirit at hindi nito alam kung ano ang pwede niyang gawin. Sinabi ni Elcid kay Leon na tignan niyang mabuti ang ngipin ng kanyang kalaban. Ang insulto daw sa isang teacher ay kailangang ipaghiganti ng kanyang estudyante. Pag natapos daw ang laban nilang dalawa na buo pa rin ang ngipin ni Elmont ay paparusahan daw niya ng malala ang ating bida. Hinawakan naman ni Leon ang kanyang espada ng maigi at inisip na hindi uubrang ang isa o dalawa para hamupa ang galit ni Elcid kaya gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para makakuha ng madami. Napansin din naman agad ni Elmont na parang meron daw nag-iba kay Leon at inisip na nasaktan ba talaga ito sa kanyang sinabi. Walang pag-aalinlangang sumugod ang ating bida sa harap ng kanyang kalaban at sunod-sunod itong inatake.
Hindi makapaniwala ang ibang nanonood dahil napapa-atras daw ni Leon si Elmont pero napansin ni Dilaw na dam-idepensa nga ang Noble pero wala pa ring lumalamang sa kanilang dalawa. Ginamit ni Leon ang kanyang vision para makita ng maayos ang galaw ng kanyang kalaban at bumagal na ito kahit papano. Pilit pang nilakasan ni Leon ang paggamit nito kaya makalipas ang ilang sandali ay para na daw gumagalaw sa tubig si Elmont sa bagal. Nasalag nito ang lahat ng kanyang atake at bandang huli ay napa-atras na din ang kalaban. Galit na galit naman doon ang Noble at tinanong ang ating bida kung hindi ba talaga ito marunong gumamit ng aura. Kahit ang teacher ay hindi makapaniwala doon kaya tinignan niya ito ng mabuti at napansin na pisikal na lakas lang talaga ang ginagamit ni Leon. Bigla namang ngumiti ng masama si Elmont at sinabi na hindi niya inaasahang gagamitin niya ang tinatago niyang teknik sa labang iyon. Hindi naman makapaniwala ang ating bida dahil marunong daw palang gumamit ng arcane swordsmanship si Elmont. Ginamit agad ng ating bida ang kanyang vision para maghanda dahil hindi daw niya alam kung pahiwa o patusok ang gagawin nito at pwede nga rin daw niyang ibato ang espada niya mismo. Sumugod naman na ito agad at mabuti na lang ay naiwasan ito ng ating bida ng maayos. Pero, laking gulat ni Leon dahil peke lang pala ang ginawa nitong pagtusok at inaabangan talaga niyang umiwas doon ang ating bida. Napangiti na lang si Elmont dahil alam nito na hindi na makakatakas sa posisyong iyon ang kanyang kalaban at alam din ng ating bida na kahit na ano ang gawin niya ay matatamaan ang kanyang dibdib. Malinaw daw niyang nakikita ang pagdating ng espada dahil sa vision pero hindi na talaga kakayanin ng kanyang katawan ang gumalaw. Nung inisip niya na matatalo siya bago pa lang niya labanan si Dilaw ay bigla na lang siyang lumakas at pinilit igalaw ang buo niyang katawan. Tumalon ito sa ere para makaiwas at tumama ang atake nito sa balikat ni Elmont. Nagbulungan naman ang mga nanunood dahil napuruhan ng kaliwang kamay ng Noble at mahihirapan na daw itong manalo ngayon. Kahit na ganon ay hindi pa rin sumuko sa laban si Elmont at inatake ang ating bida ng harap-harapan. Madali namang itong nakontra ni Leon kaya napatalsik nito ang espada ng kanyang kalaban. Inatake nito ang bunganga ni Elmont at makikita natin na nagtagumpay siya sa pinagawa sa kanya ni Elcid dahil merong mga ngipin na lumilipad. Hindi na nakatayo ang Noble kaya tinaas na ng kanilang teacher ang kamay ng ating bida at sinabi na siya ang nanalo sa laban. Natuwa naman doon ang lahat ng nanunood at sinigaw nila ang pangalan ni Leon ng paulit-ulit. Makikita din natin na tuwang-tuwa si Elcid sa nangyari at sinabi na magdadalawang isip na ang lahat bago nila insultuhin ang kanyang teknik. Sinabi din nito na nagulat siya sa ating bida dahil naumpisahan na daw pala nitong buksan ang pinto para magamit ang axle. Habang naglalakad palabas ng fighting hall ay tinanong ni Leon kay Elcid kung ang axle ba na tinutukoy nito ay ang ginawa niyang pag-iwas kanina sa arcane swordsmanship ni Elmont. Sinabi ng spirit sa ating bida na nararanasan ng lahat ng tao na kadalasan ay mas mabagal ang galaw ng katawan nila kesa sa kanilang iniisip o nakikita. Pero, meron din daw mga pagkakataon na mas mabilis ang kanilang mga galaw kesa sa kanilang isip nang hindi nila sinasadya at iyon daw ang accelerated state. Bigla naman tinanong ni Elcid si Leon kung ano sa tingin niya ang dahilan kung paano nakakagalaw ng sobrang bilis ang mga magagaling na swordsman. Hindi naman na nag-isip ng malalim ang ating bida at sinabi nito na marunong kasi silang gumamit ng aura. Medyo tama din naman daw ang ating bida dahil halo daw ito ng aura at axle at kung hindi sila gagamit ng aura ay hindi kakayanin ng kanilang katawan ang puwersa ng axle. Kaya bago daw nila ito matutunan ay kailangan muna nilang pag-aralan ng mabuti ang paggamit ng aura. Pero, nagamit ni Leon ang axle sa kanyang binti kahit hindi pa ito marunong gumamit ng aura kaya kahit hindi kumpleto ang ginamit niyang axle ay kahanga-hanga na din daw ito. Ang ibig sabihin, unti-unti na niyang nalalampasan ang kanyang limit nang hindi niya namamalayan dahil sa kanyang lakas ng loob at tiyaga. Bigla namang napansin ni Leon ang sinabi ni Elcid na hindi kakayanin ng normal na katawan ang puwersa ng axle kung walang aura pero bakit wala naman daw masakit sa kanya ngayon. Pinaliwanag sa kanya ng spirit na hindi kasi kumpleto ang axle na ginamit niya at kung sa buong katawan niya ito ginamit at hindi lang sa binti ay mamimalipit daw siya sa sakit at bigla na lang mamamatay. Makalipas ang ilang sandali ay sinabi ni Elcid na malapit na itong mangyari at kailangan muna niyang alagaan ang kanyang katawan sa ngayon. Tatanungin pa lang sana ni Leon kung ano ang kanyang ibig sabihin pero bigla na lang siyang nakaramdam ng sobrang sakit. Habang namimilipit sa lapag ay sinabi ni Elcid na mabuti na nga lang daw at muscle pain lang ang natamo niya sa paggamit niya ng axle.
Pinaalala niya ulit sa bida na wag na niyang gagamitin iyon hanggang hindi pa siya natututo na ora dahil mamamatay talaga siya sa susunod. Pagkapasok ng ating bida kinabukasan ay makikita natin na nakatingin sa kanya ang lahat at pinagbubulungan pa siya. Napakadaming balita na kumakalat tungkol sa kanya katulad na lang ng meron siyang napakagaling na master, isa siyang secret weapon ng Empire, at kung ano-ano pa. Inisip ni Leon na ang kanyang mga tinalo ang nagpakalat ng mga maling balita na iyon para kahit papano naman ay mabawasan ang kanilang kahihiyan. Bigla namang napatigil sa paglalakad ang ating bida dahil tinawag siya ni Chloe at kinamusta siya nito. Pumunta ang dalawa sa labas ng academy para doon mag-usap. Nagsalita naman agad si Chloe dahil napansin daw niya na merong nagbago kay Leon at alam din niya na iniiwasan siya nitong kausapin. Kung sino-sino ding mga noble ang kanyang nilalabanan at hindi daw ba niya alam kung gaano sila nag-aalala ni Dilaw para sa kanya. Sinabi din nito na siya na lang ang bukang bibig ng lahat ng estudyante sa Ace Demi at huwag daw niyang hahayaang lumaki ang kanyang ulo. Hindi naman sumasagot sa kanya si Leon at pagkatingin niya dito ay napansin niya na umiiyak ang ating bida. Nagsorry agad sa kanya ang babae at sinabi na alam naman daw niyang hindi lalaki ang ulo nito at nagbibiro lang naman daw siya. Pabulong lang sinabi ni Leon na hindi naman daw iyon ang kanyang dahilan. Naisip niya na nangyayari ang lahat ng iyon sa kanya dahil binigyan siya ni Elsed ng pagkakataon para lalo pang lumakas. Kahit medyo magaspang daw ang ugali nito ay siya pa rin ang nag-iisang naniwala sa ating bida at ang nagsagip sa kanya sa walang kwenta niyang buhay. Gagawin daw niya ang lahat ng kanyang makakaya para malampasan ng ekspektasyon ni Elsed at maging isang hero na karapat-dapat sa Holy Sword. Hindi naman alam ng spirit kung ano ang nangyari pero nakita na lang niyang tumaas ang level ni Leon ng konti habang kausap si Chloe. Dahil doon ay naisip ni Elsed na pwede na silang mag-umpisa sa susunod nilang training. Kinagabihan ay nakahiga na ang ating bida sa kanyang kama at iniisip nito na tama ang sinabi sa kanya ni Chloe na nagbago na nga talaga siya. Naalala nito ang sinabi sa kanya kanina ng babae na mas maayos na daw ang itsura nito kumpara dati dahil hindi na siya mukhang kabado at kaya na niyang tumingin sa harap ng mahinahon. Halos parehas na daw sila ng tindig ni Dilaw ngayon pero meron pa rin namang pagkakaiba. Bago umalis ay sinabi ni Chloe na kung pwede ay kausapin niya naman si Dilaw kahit paminsan-minsan. Lahat daw kasi ng tao sa Ace Demi ay takot sa kanya o kaya naman peke ang pinapakita hindi katulad ni Leon. Napangiti lang naman ang ating bida doon at sinabi sa babae na susubukan niya itong gawin. Gamulong-gulong ito sa kama dahil alam niya na hindi totoo ang kanyang sinabi dahil kailangan pa niya itong labanan. Pagputok pa lang ng araw ay nasa training na agad si Leon at makikita natin na nasira na naman ang kanyang wooden sword. Sinabi ni Elsed na hindi daw talaga kakayanin ng ganong espada ang gusto niyang gawin dahil masyado itong malakas para doon. Sinabi naman ni Leon na kailangan niya itong ulit-ulitin dahil isang beses lang niya ito pwedeng ilabas sa laban nila ni Dilaw. Dahil sa galing at talento nito ay hindi niya pwedeng ipakita agad ang kanyang trump card dahil mababasa lang niya ito at madali nang makokontra. Napansin naman ni Elsed na hindi masyadong mapakali ang ating bida at tinanong nito kung dahil ba ito sa kanyang pinakita. Hindi makapaniwala si Leon sa mga nabasa niya sa status window ni Dilaw dahil intermediate na ang level niya sa aura at meron pa siyang sword energy. Kung ikukumpara daw ang mga stats at skills nito ay mas malakas pa ito kumpara sa ibang mga teacher sa kanilang academy. Bigla namang sumigaw ang ating bida at sinabi na kahit na ganun siya kalakas ay hindi lang siya nito matatalo ng basta-basta. Natuwa naman doon ang spirit dahil maganda daw na hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa. Bigla namang nagseryoso si Leon at tinanong si Elsed kung ano ang gagawin nito pag natalo ang ating bida. Sinabi naman nito na hindi niya yun sasagutin dahil kailangan niya lang mag-focus sa kanyang laban. Pinaalala nito kay Leon ang kanyang mga sinabi na hindi ibig sabihin na nakuha na niya ang Holy Sword ay magiging malakas na agad siya at mas mahirap pa ang mga pagdadaanan niyang pagsubok. Ang laban daw nilang iyon ay pwedeng magpabago ng kanyang buhay at pag nanalo daw siya ay ipapaliwanag na ni Elsed sa kanya ang lahat. Dahil doon ay ginanahan lalo ang ating bida mag-ensayo hanggang sa abutan na siya ng paglubog ng araw. Sa bahay naman ni Dilaw, makikita natin nakausap niya si Sir Gilbert at sinabi nito na hindi niya inaasahan ang mga nangyari. Hindi naman daw masyadong malakas sila Elmont pero hindi talaga nito inaasahan na matatalo lang sila ni Leon ng ganun kadali.
Tumango lang sa kanya si Dilaw at sinabing pinaalam na sa kanya ng ating bida na handa na itong makipaglaban sa kanya. Sa araw ng laban, habang naglalakad na papuntang fighting hall si Leon ay nakasalubong niya doon si Teacher Helmet. Sinabi nito na wala daw tao doon dahil sa hiling ni Leon para makapag-focus lang silang dalawa sa kanilang laban. Habang pumapasok ay sinabi ng teacher na kahit walang audience ay meron daw isang manunood sa kanila na magsisilbing isang witness. Hindi naman alam ni Leon kung sino ang manunood at sinabi sa kanya ni Elsed na malamang daw ay si Chloe iyon. Pinaliwanag nito na iniisip daw siguro ni Dilaw na gusto ni Leon si Chloe at gagamitin niya ang laban na iyon para mapalapit lalo ito sa kanya. Hindi naman natuwa doon ang ating bida kaya lalo itong nanggigil sa kanilang laban. Tinawag na ng teacher sa harapan ang dalawang estudyante at sinabi na sa kanila ang mga rules. Tumingin naman sa paligid si Leon at tinanong kay Dilaw kung nasaan ang witness na kanyang inimbita. Nasa pwesto daw siya na hindi nila makikita para hindi sila ma-distract dahil baka maging rason pa daw nila iyon. Bago sila mag-umpisa ay nakita ng ating bida na merong ininom si Dilaw na parang gamot. Tinanong nito sa kanyang kalaban kung para saan ang gamot at sinabi nito na pampawala daw iyon ng aura dahil kahit sinabi niya na hindi siya gagamit nito ay baka aksidente niya itong malabas. Kinuha na nila ang mga totoong espada at naghanda na para sa laban. Napansin ni Leon na seryoso talaga si Dilaw at hindi siya kagaya ng dati na pinaglalaroan lang ang lahat ng kanyang kalaban. Pagkasabi ng teacher na pwede na silang mag-umpisa ay agad silang tumakbo sa gitna ng arena at nagsalubong agad ang kanilang mga espada. Napatalsik naman ni Dilaw ang espada ni Leon at naramdaman nito na sobrang bigat ng kanyang mga atake. Hindi nito binigyan ng oras para magpahinga ang ating bida kaya lumapit pa ito at umatake ng sunod-sunod. Habang dam-idepensa ay inisip ni Leon na hindi siya tatagal kung puro lamang siya sa lag kaya kailangan niya itong baliktarin agad. Bago pa niya ito magawa ay gumamit ng ibang teknik si Dilaw at napansin ni Leon na parang latigo daw ang kanyang espada. Naisip niya agad na ibang-iba talaga ang lakas nito kung ikukumpara kila Elmont. Ginamit ng ating bida ang kanyang vision pero meron daw mga part na hindi siya nakikita dahil sa bilis ng kanyang kalaban. Hinawakan naman ni Leon ng maayos ang kanyang espada at sinabing kaya niyang punan ang mga galaw ni Dilaw na hindi niya nakikita sa vision dahil sa dami ng beses na nilang naglalaban. Dahil doon ay nakasabay na ng maayos ang ating bida sa espada ng kanyang kalaban. Hindi naman makapaniwala si Sir Gilbert at Teacher Helmet dahil kahit hindi daw sila gumagamit ng aura ay napakataas ng level ng kanilang swordsmanship. Alam daw ni Gilbert na genius talaga ang kanyang alaga pero hindi daw niya inakala na maabutan siya ng ganun kabilis ni Leon. Makikita natin na ginamitan ni Dilaw ng double feint si Leon pero alam ito ng bida dahil kanina pa niya ginagamit ang kanyang vision. Madali itong nakaiwas sa kanyang atake at na-counter nito ang kalaban at nahiwa ang kanyang dibdib. Napatingin naman ng masama si Dilaw kay Leon at napansin na nito ang ginagawa ng kanyang kalaban. Nahalata niya na hindi masyadong malakas ang mga ginagawa nitong atake dahil ang plano nito ay patagilan ang kanilang laban at manalo siya gamit ang kanyang stamina. Nakita ni Dilaw na buong-buo pa rin ang loob ng ating bida para manalo at kailangan daw muna niya itong sirain dahil kung hindi daw niya iyon magagawa ay hindi siya susunod sa kanya. Pumorma na ito at ginamit ang arcane technique ng Imperial Family na flash steps. Ginagamit daw ng technique na iyon ang muscle at blood flow ng isang tao para makakuha ng lakas na lampas sa kanilang limitasyon. Ginamit naman ni Leon ang buong lakas ng kanyang vision para makaiwas sa kanyang kalaban. Mabilis na inatake ni Dilaw ang ating bida at sa isang iglap at natapos na ang kanyang teknik. Tinamaan nito ang kaliwang kamay ni Leon at napaisip kung hindi ba talaga gumagamit ng aura ang kalaban dahil grabe daw ang bilis nito. Lumabas naman bigla si Elsed at binulong na hindi daw talaga gumamit ng aura si Dilaw kaya napatalo ng ating bida sa gulat. Ang katawan daw ng isang tao ay mas malakas at mas mabilis kesa sa iniisip niya. Ang flash steps daw ay isang teknik para pabilisin ang galaw ng isang tao at meron din daw mga teknik na nagpapalakas at nagpapatibay ng katawan. Habang nakikipag-usap sa spirit ay bigla na lang sumulpot sa kanyang harapan ang kanyang kalaban at sinabi na masyado naman ata itong kampante dahil hindi ito nakaharap ng maayos. Nakaiwas naman doon ang ating bida at sinabi na muntik pa siyang mapahamak ng dahil kay Elsed. Bigla itong tumayo ng maayos at nag-focus dahil ibibigay na nila ang lahat at matatapos na ang kanilang laban sa susunod nilang atake.
Ginamit ni Dilaw ang flash steps at sinabayan naman din siya ng ating bida at makikita natin na merong espada na nasira. Napansin ni Dilaw na sa kanya iyon at kitang-kita natin sa kanyang mukha na hindi ito makapaniwala. Sinabi ni Leon na sobrang talentado ng kanyang kalaban pero meron pa rin siyang lamang dito, dahil daw sa walang tigil niyang pag-ensayo araw-araw ay sobrang dami na niyang nasisirang espada at alam niya kung hanggang saan ang limitasyon nito. Lumapit ang ating bida kay Leon at nakangiti nitong sinabi na siya ang nanalo sa kanilang laban. Bigla namang naalala ni Elsed ang usapan nilang dalawa at tinanong kung ano ang hihingin niya sa kanyang kalaban.